15 hanggang 20% ang inaasahang itataas ng volume ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway at sa SCTEX ngayong gabi. Ayon yan sa Tollways Management Corporation. Silipin natin ang sitwasyon sa NLEX sa live report ni Trisha Zafra. Trisha! Kara sa mga bibiyahe ngayong gabi patungong Central at Northern Luzon, sa pangkalahatan ay tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway, pero nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan sa ilang toll plazas dito na itinuturing na choke point. Sa puntong ito, Kara, ay silipin natin ang daloy ng trapiko sa may Balintawak Toll Plaza na isa nga sa mga itinuturing na choke points dito sa North Luzon Expressway. Sa mga sandaling ito ay tuloy-tuloy naman o banayad yung daloy ng mga sasakyan diyan sa Balintawak Toll Plaza, bagamat kaninang hapon, Kara, hanggang mga alas 8 ngayong gabi ay nagkaroon ng pagbibigat ng daloy ng mga sasakyan dyan at naging slow-moving yung mga motorista dyan approaching the toll plaza. Kaya naman, pinapayuhan ng pamunuan ng NLEX yung mga kababayan natin na lalabas ng Maynila patungong Central at Northern Luzon na gamitin itong Mindanao Avenue na ating sisilipin. Sa mga sandaling ito, ayan, Kara, yung mga sasakyan na may puting ilaw na nakikita natin sa ating screen, ayan yung mga nasa kaliwang linya, ay maluwag. Yan, Kara, yung mga papalabas papunta rito sa NLEX galing Maynila. Ayon sa pamunuan nitong expressway ay maluwag po yan at maaari po yan daanan ng ating mga kababayan para makaiwas sa posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko sa Balintawak exit. Samantala, silipin naman natin ang Dau Toll Plaza. Nasa mga oras na ito ay moderate to heavy ang daloy ng trapiko. Ayon sa pamunuan ng NLEX, Kara, nitong maghapon ay nag-deploy sila ng mga ambulant o walking tellers para tulungan yung ating mga ticketing personnel dito sa toll plaza ng Dau na mapabilis yung daloy ng mga sasakyan dyan. Pero nang kumagat na yung dilim o nang magdilim na ay pinull out din yung mga nakadeploy na walking tellers dyan para isaalang-alang naman yung kanilang kaligtasan. Para mapanatili yung tuloy-tuloy na daloy ng sasakyan dyan ay binuksan lahat ng toll booths sa toll plaza na yan ng Dau. At ang pinakahuli, Kara, silipin natin ang isa pa sa itinuturing na choke points dito sa North Luzon Expressway. Yan ang Bukawi exit na kung makikita natin sa mga oras na ito ay walang poproblemahin ang ating mga motorista, Kara. Yes, Trisha, bakit nagkakaroon ng pagbibigat ng daloy ng trapiko doon sa Dau Toll Plaza? Ano yung sabi ng pamunuan ng NLEX dyan? Ayon sa pamunuan ng NLEX, Kara, normal daw talaga dahil sa dami ng dumadaan sa Dau Toll Plaza taon-taon tuwing Semana Santa ay diyan talaga nagkakaroon ng mabigat na build-up ng mga sasakyan tuwing ganitong season. Ngayon nga raw yung peak na inaasahan nila ngayong Semana Santa o ngayon daw nila inaasahan na pinakamaraming babagtas na mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway. Katunayan, ngayong gabi, Kara, hanggang bukas ng umaga ay mahigit 200,000 mga sasakyan daw yung kanilang ine-expect na dadaan dito sa North Luzon Expressway. So by tomorrow, meron pa rin ine-expect na dagsa ng mga motorista dyan sa North Luzon Expressway o na-reach na nito yung peak nito ngayong gabi? Tama ka dyan, Kara, hanggang bukas pa yung inaasahan nilang peak. Bale, mula raw alas 6 ngayong gabi hanggang bukas maghapon hanggang alas 6 ng gabi, inaasahan nila yung peak o yung pinakamaraming bilang ng mga dadagsang sasakyan na babagtas dito sa North Luzon Expressway, Kara. May mga itinalaga din bang emergency centers dyan sa NLEX? Oo, Kara, meron sila mga itinalagang emergency centers dito sa NLEX. Yan ay matatagpuan sa mga gasoline stations. Diyan po pwedeng mag-stop over yung ating mga kababayan na makakaranas ng aberya sa kanilang mga sasakyan. Halimbawa, meron din diyang tutulong para sa mga minor repair ng mga sasakyan. At ngayong maghapon nga na ito, Kara, maidagdag ko lang, karamihan sa mga naitalang aberya along NLEX ay mga stalled vehicles o yung mga nasiraan. Pero wala raw silang naitalang mga major accidents. At yan daw ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng sobrang pagbibigat ng daloy ng trapiko. At sana nga raw magtuloy-tuloy yung ganitong klaseng pag-iingat sa pagmamaneho ng ating mga kababayan, Kara. So kung sakasakaling magkaroon sila ng aberya sa kalsada, meron bang hotline na pwedeng tawagan ang mga motorista para makahingi sila ng tulong dyan sa pamunuan ng NLEX? Sa mga motorista na magkakaroon ng problema sa pagbagtas nila rito sa NLEX, maaari silang tumawag sa hotline ng 5,000, Kara. At sabi rin ng NLEX, 24 hours yung pagpapatrolya ng kanilang mga mobile patrol dito sa NLEX. At paalala rin sa ating mga kababayan,
i-check din nila yung tinatawag na blow baguettes, na ang ibig sabihin po ay battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, electricity, tire at self o sarili. At wag din silang lalagpas sa speed limit na 100 kilometers per hour dahil huhulihin talaga sila ng patrol at yan ay makakaabala sa kanilang pagbiyahe at lagi ring magsuot ng seatbelt. Kara. Maraming salamat, Trisha Zafra.